Hello mga kumarites, ayan at panibagong araw, panibagong parcel na naman nga tayo. Namalingki nga po kami ni Jowa kaya ako nga po ay naligo. Sa lamig ba naman ngayon kumarites, talaga namang tatama rin kang maligo. Kaya talaga namang nilakasan ko yung sarili ko para maligo dahil ako nga po ay mag-a-unbox ng aking parcel. Ito nga po ay para sa dalawang anak ko. Ilang araw na nga pong nagbabaon yung kuya namin kumarites kaya binilhan ko na nga po siya ng baonan. Pero hindi naman pwedeng yung kuya lang namin ang bibilhan ko dahil dalawa nga po sila. Kaya ito tag-isang baonan na nga po yung binili ko. Sulit naman nga po yung binili ko kumarites dahil meron na nga rin po siyang bauna na tubig. Meron na nga rin po siyang lagayan, kutsara at saka chopstick. Tingnan nyo naman kung gaano nga po ito kaganda at kulay puti nga po ito or beige. Naisip ko nga pong bumili ng ganito kumarites para nga po nakahiwalay nga po yung ulam doon sa kanin. Talaga makakabili ka na nga po ng ganito sa murang halaga lang. Sa 140 nga lang po ito kumarites at nasa TikTok shop ko nga rin po ito. Sobrang sulit nga nito kumarites kasi yung bag niya mayroon nga pong insulation. Tama ba yun? Basta yung baonan na pwedeng mag-init pa din yung baon mo. Yung tawag doon kumarites. Yan, kailangan din natin buksan yung isang baonan kung wala nga pong damage. Pero hindi natin maiwasan sa mga parcel na mayroon talagang damage. Lalo na nga po kung babasagin. Goods naman yung inuman niya at goods nga rin po yung pinakabaonan. Hindi naman siya doon sa una dahil parehas nga lang po yung in-order ko. Pero itong chopstick na kumarites ay hindi ko yan ipapadala dahil delikado nga po yan sa school. Ang sabi ko nga po kumarites ay kutsara lang yung pwede nilang dadalhin. Ayan, at itatabi ko nga muna dahil meron pa nga po akong bubuksan na parcel. Kailangan pang hugasan yan kumarites bago nga po pagbaunan. Itong parcel nga po na ito kumarites ay gamit nga rin po ito sa kusina. Pero meron nga rin po ako binili na mga paninda para nga po mamit ko yung free shipping. Ayan, at bumungad nga po yung tsinelas na pang sa loob lang ng bahay na 8 pesos. Bili na nga po ako ng dalawa, hindi pala worth it kahit mura lang dahil sobrang nipis nga po nito. Ito nga po yung pinakagusto kong marites, yung mga pwedeng sabitan nga po ng sandok. Ididikit mo nga lang po siya sa tiles at pwede mo pa siyang ikot-ikutin. Ayan, at tuwang-tuwa nga ako kumarites dahil para sa akin nga po ay napaka-perfect na nito sa halagang 10 pesos. Kailangan ko nga ito kumarites dahil nakakalat nga lang po yung mga sandok ko doon sa aming cabinet. Tanggal kasi yung lagayan ko doon simula nga po nung pinalitan ko ng DIY condiments yung aking lagayan. Ayan, at nilidpit ko na nga po yung mga basura para nga po maitapon na. Siyempre, hindi pwedeng mawala sa atin ang tindahan natin dahil alam nyo naman, tinderang nanay nga po ako. Ito nga lang talaga yung ginagawa ko sa araw-araw kumarites kaya minsan naboboring din talaga ako. Kaya naman talaga ginawa ko na nga pong libangan ang pag-e-edit nga po ng video at pagpo-post nga po ng mga content sa Facebook. Hindi ko talaga susukuan ang pagko-content ko kumarites kahit nga minsan nga po ay talaga namang maliit lang yung view. Kulang ba kumarites na minsan naaawa nga sa customer lalo na nga po pag kulang yung pera nila. Ay, hindi yung customer na alam naman natin na merong kaya or may pera. Ay, yung mga bata na gustong bumili ng biskwit pero kulang nga ng piso yung pera nila. Tapos tatanungin ka nga kumarites kung anong kaya lang ng 6 pesos na biskwit. At tinanong ko nga siya kung anong biskwit nga yung gusto niyang bilhin. Sabi niya nga po ay bibili nga daw po siya ng kombi. Kinuha ko na nga yung bayad niya kumarites at binigay ko na nga yung gusto niyang bilhin. Dahil madalas din naman siyang bumili sa akin kaya okay lang iyon. Sa mga ganong bagay nga kumarites ay nagpapasensya ako at hinahayaan ko na lang. Pero syempre ibang usapan naman kumarites pag yung nabili nga po ay madalas kulang yung pera. Kung hindi piso ay 2 piso. Abay minsan hindi talaga ako pumapayag lalo na nga't alam ko namang may trabaho siya. Ang madalas ko ngang hinahayaan lang na magganon sa akin ay yung mga batang gustong bumili ng mga pagkain. So ayan, habang nag-aasikaso nga si Jowa kumarites sa aming lulutuin dahil siya nga po ang naglilinis ng isda. Siya nga rin po ang naghihiwa ng mga ingredients na ginagamit ko sa pagluto. At nanggugulo nga ako dito sa kusina dahil gusto ko na nga pong idikit yung aking nabili sa online. Pinaplano ko nga kung saan ko siya ididikit. Sabi nga ni Jowa ay kahit nga po saan dyan dahil madidikitan naman yung tiles. Siyempre at hindi na nga po ako nakapag-antay na matapos siya dyan at talaga namang dinikit ko na. Para nga po maisabit ko na yung aking mga sandok dyan. Ayan, at nakisiksik na nga po ako dyan dahil yung kusina nga po namin ay pang isang tao lang. Kaya naman talaga kung dalawa na nga po kami ay talagang masikip na dito. Pumunta pa nga yung bunso ko kumarites dahil sabi nga po ng jowa ko ay meron nga po kaming nabili na flying fish. Pakita pa nga niya at manghang-mangha naman talaga yung anak ko. Wala lang naman ang pagkabili namin ng isda kumarites dahil 50 pesos nga lang po yung kalahati. Kaya nagdagdag na nga po ako ng pang-ukoy namin at 20 pesos lang naman iyon. Yun nga po yung mga hipon na maliliit or yung ginagawang alamang. Yan, habang pinapasok ko pala yung sandok na iba kumarites at hindi nga po kasya. Binalik ko na nga muna at hindi na nga muna ako ng istorbo dito. Ang sabi nga po ni Jowa sa akin, lalakihan niya na lang yung butas ng mga sandok. Balik na nga po ako dito sa tindahan at meron nga pong nabili. Dahil hindi rin naman kami kasya doon sa kusina. Kitang-kita nyo naman kumarites, talagang basa pa nga yung buhok ko dahil kailangan ko na talagang maligo. Kahit malamig, tiniis ko na lang talaga dahil 2 araw na nga po ako hindi nakakaligo. Bibihis naman ako kumarites
kumarites na mga dapat pihisan kaya okay lang iyon. So ayan, malapit na nga po si Jowa matapos sa kanyang paghihiwa. Kanina nga po nilinis niya yung isda at saka yung alamang or yung hipon na gagawin naming ukol. Kailangan lang talaga namin magtulungan kumarites para magaan nga po yung trabaho. Importante nga po iyon sa pamilya. Pag naghihiwa nga po siya dyan, sabi niya nga po maliligo na nga daw po siya pagkatapos niya maghiwa. Dahil magpapatrim nga daw po siya ng kanyang buhok. Na nga siya sa anghang ng sibuyas sa mata. Medyo madami nga po yung pinapahiwa ko kumarites kasi nga magpapaksiw nga rin po ako ng isda. Halagang 70 pesos nga kumarites ay magkakaroon na kami ng 2 ulam. Pero syempre umamot din ng 50 pesos yung mga ingredients. At pagkatapos niya nga maghiwa kumarites, ako naman nga po ang pumalit sa kanya. Nilagay ko na nga po yung bawang at sibuyas dito sa aking lulutuin. Durog ko nga po yun sa kanya para nga po mas malasa siya dito. Lagay lang ako ng paminta powder at maglalagay nga rin po ako ng 2 itlog. Mamit nga lang po pala ako ng ginisa mix dahil hindi nga po ako nakabili ng magic sarap na pang sa amin. Hindi ko nga po naalala nung nag-grocery kami. Lagyan ko nga lang pala ito kumarites ng arena na mayroon nga pong cornstarch. Syempre para magdikit-dikit sila pag pinirito nga po ito. Nako kumarites, kung gusto nyo ng tipid na ulam, itry nyo na ito at marami ka nang maluluto. Hindi na rin pala ako bumili ng itlog kumarites dahil meron naman kami dito sa tindahan. Hindi namang isang itlog lang ang iligay mo pero nilagyan ko na nga po ng 2 para mas malasa. Syempre habang nandito ako sa kusina, si Jowa naman ang nagbabantay ng aming tindahan. Halo-halo ko na nga yan para nga po maghalo nga yung mga panlasa niya. Ayan, at itatabi ko nga po muna yung aking papaksiwin dahil una ko nga pong lulutuin yung aming ukol. Inilagay ko na nga po yung mga ingredients doon sa isda kumarites para matakpan ko nga po ito at hindi madapuan ng langaw. At dahil magpapainit na nga po ako ng kawali kumarites dahil yun nga po yung una kong lulutuin yung ukol. Kaunting mantika nga lang po yung inilagay ko at nagtry muna akong magluto ng isa para matikman. Ba yung anak ko nga at tinikman habang hilaw pa kaya talaga namang nasira yung mukha. At dahil okay naman yung lasa kaya tinuloy ko na nga po yung pagluluto ko. Gamit nga po ako ng kutsara para nga po pantakay niya at hindi ko naman siya sinasagi doon sa aking kawali. Dahil bawal nga po yung bakal sa kawali na ganito. Kailangan mga silikon yung gamitin mo para mapag-ingatan mo nga yung pinaka-coat niya. Abay, ilang buwan ko na nga po ito ginagamit at hindi pa nga po nasisira. Ito nga po yung madalas kong ginagamit na kawali at yung iba nga po ay hindi ko na siya nagagamit. Saktong sukat nga lang po ito sa pang-araw-araw na gamitan. Tignan nyo at marami nga po akong magagawa sa aking lulutuin kumarites. Medyo golden brown nga po yung ginagawa ko kasi mas masarap nga po siya pag medyo tutong. Abay, kung wala pa kayong naisip na iuulam, itry nyo na itong aking niluluto. Murang halaga nga ay makakagawa ka na ng maraming ganito. At higit sa lahat, madali lang siyang gawin. So ayan, nakapagluto na nga ako kumarites kaya tinanggal ko na nga po yung ibang naluto na. Madami rin talaga ako naluto kumarites dito sa aking ginawa. Habang ako nga po nagluluto kumarites ay tikim na nga po yung mga anak ko. At pati nga si Jowa ay tinitikman niya. Sabi naman nila masarap. So ayan, tapos na nga po ako magluto at ang next ko nga pong iluluto ay yung paksiw. Kanya-kanyang paraan lang talaga yung mga nanay para makatipid nga sa ulam. At syempre yung magugustuhan ng mga anak. Ayan, at nakikita nyo naman sobrang dami nga po nang nagawa ko kumarites. At nakaluto na nga rin po ako ng paksiw kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us.